pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas.
Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 8 minutos na naglabay sa alas 5. Yes, maupay nga aga sa iyong atanan. Adi nakatliwat, mag-uurupod usa ka oras, di kang alas 5 hangtod alas 6 na aga. Tade sa aton paborito nga early morning program, anaton kasugbong, anaton kompas sa makabago nga paguma. Welcome sa Usapang Agrikultura. Anop din na kami liwat, hano sa sulod sa ka oras para aton harampangan ang mga magkadordelain nga mga makabago nga kinaadman, mga practical nga tips at mga istorya san pagkamanilampuson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navelon, ako ni mga kaupod yan nga Martes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan mga ka-agri, anining ano nga aton programa, inahimo pinaagi sa kolaborasyon sa Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agud makahatag liwat sa aton sa mga updates sa mga importante nga impormasyon bahin sa mga pitad, inisyatiba, programa ngan proyekto sa Department of Agriculture ngan mga attached agencies. Ma-welcome puno naliwatan aton kaagahon sa mga kinaadman. Ngan yan nga kaagahon sa Martes mga kaagri aton pag-arampangan an update sa mga aktibidad sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 nga may dakita mga kaupod nga mga paragumano nga kundiin iton sirain ginhimang raw o gin-interview sa naton mga kasugbong dito sa DA Regional Field Office 8. Pero antes naton makaupod an aton kasugbong sa departamento nga naton mga parag-uma Tara, magmataanay kita, mag-exercise kita, durungan kita nga sumayaw sa kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga
isda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, asya to an ani at kita nga halad sa aton sa Department of Agriculture. Aton oras mga kaagri 14 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos lasan pipera nga mga pahinumdom. Mano, mana, kamubain mga munisipal nga mga pagupangisda. Rehistrado na ba kamo ang Fisher Falk Registration System o kung FishR and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Ani yun liwat mga sakayan? Rehistrado na ba ha Boats and Gears Registration System o kung BOAT-R and BFAR? Kung diri pa, mahimo pong makadto ha iyo Municipal Agriculture's Office o dumao pa iyo 80 Fisheries para agud marehistro na kamo. Iniidako ang may bubulig ha iyo para maging kwalipikadohan mga programa nga naayudahan BFAR ha aton rehiyon. Sanglit, parehistro na! Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon. Tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 16 minutos na naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa aton kompas sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura dinhila sa aton estasyon. 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkana mga kaagri, aton na ilalagay an aton tupiko yan ang kaagahon. Seren ko nga ni kanina nga aton pagharampangan an mga pinakabag-o nga aktibidad sa Department of Agriculture, update sa nila mga aktibidad nga aton liwat mahihilingan nga mababatian an interview nga igindumara sa Department of Agriculture Regional Field Office 8
sa aton mga paraguma. Mao diri na naton paihawon ba para mahatagan kita san kasayuran san sini nga aton tupiko yan nga kagahon. Mapaso naton nga welcome sa aton programa an aton kasugbong sa DA Regional Field Office 8. Mapay nga aga ngan welcome sa aton programa Miss Elizabeth Yugo. Okay nga aga ha aton na tanan, adi naliwat kita hinina aton farm radio program nga hatag ha iyo han Department of Agriculture Regional Field Office 8 and aton farm radio program nga usapang agrikultura. Iniin iyo lang mababatian yang hinina aton stasyon ha Radyo Pilipinas nga aada sugod Southern Leyte, kan sugad gihapon ha Borongan City, Eastern Samar, ngan ha Calbayog City, Samar. So inautong taano an aton mga manmarating ngan sugad gihapon han nagkikita ha pagkayanahan aton Facebook Live is ugdan niyo ako ha sa kubiton o sa ka oras or hitong pira ka minutos para maghatag ha iyo hin mga updates regarding hiton aton mga gimbuhat nga mga activities ngan sugad gihapon han aton mga ginahatag nga mga interventions nga iton aton mga parag-uma. Kaya I know nga iton aton mga parag-uma is may dahil ninira mga concerns, mga pamakiana nga kailangan naton mabaton. So pinaagihin ni natong programa is makakapagpasamwa kita hin mga impormasyon naging kikinahanglan hiton aton mga parag-uma. So before kita magtikang hitong paghatag hiton update or hiton pagpakita hin mga pipira nga mga interviews naton hanaton mga gindumaran activities is great talaan na iton aton Regional Executive Director ngay Sir Andrew Rodolfo T. Oraes. Good morning po sir. Yan sugad gihapon ng aton duduha nga Assistant Regional Director ngay Sir Larry Sultan. Yan sugad gihapon kan Ma'am Jeneline Almeria. Siyempre, naton mga colleagues at mga division chief nga niya aton na Department of Agriculture. Ngan same gihapon. Han aton mga attached agency na ada gihapon na bulig nga diha Department of Agriculture which is ay naton mga collaboration and all. Bali na mga kasangkayan nagbuburob lagi ni kita para makahatag kita hin mga ginkikinahanglan nga mga interventions or mga proyekto para ngadto hiton ikaupay hiton kinabuhi han aton mga farmers kan sugad gihapon han aton mga parupangisda. Syempre dire ko hingangalintan ng pag-greet ngadto hiton aton mga konsumidor kay amoy ni permanente god inihira na mamati kay para maging updated hira hiton aton mga price monitoring updates. Pero iton aton mga price monitoring update iton aton price monitoring update for today is pwede na lang ninyo mas-scan ito naton QR code na ani papakita naton nga diha aton Facebook Live. So pwede ninyo mas-scan na QR code para maging updated kamo or magkaada kamo hin text plus makakarawat kamo hin text plus regarding hiton mga prices sa pagkayan na hiton na aton mga agricultural commodities or mga gimbabaligya ngadto ng mga utanon ha aton mga merkado. Labi na ngadtohan aton mga major markets nga niha Eastern Visayas. Ngan kung di man ka makakapag-scan ito naton QR code is pwede gihapon niyo bisitahon an amon Facebook account or Facebook page nga Department of Agriculture Eastern Visayas. Kay weekly gihapon ininamon or may danamon mga posting hiton aton mga price monitoring updates ngadto hiton aton mga pipira nga mga merkado nga niha Region 8. So please follow and like po hiton amon Facebook page nga Department of Agriculture Eastern Visayas. Kay aside manggod han aton price monitoring update is dira namon pupos gihapon iton pera nga mga activities nga sugad gihapon hiton mga announcement tika nga diha Department of Agriculture. So may naton na ipapabati ha iyo nga mga interviews naton kay may naton mga these past few days gihapon is nagdumara kitahin mga interviews nga iton aton mga farmers wherein kumadto kita ha usan na lugar ha Talalura, Samar na nag-interview kita hin farmers nga sugad gihapon han ira mga municipal agriculture
ira Municipal Agriculture Office sa ilarong pamuno ni Sir James Bukatkat. So, di pamatian naton ang naging interview naton kan Sir Jason. Sir Jason usa inihiya no farmer. Yan sugad gihapon owner inihiyahan Axel Farm Integrated. Actually, Sir Jason is nakikita gihapon naton inihiya during hiton mga kadiwa nga diha Robinsons North. Yan sugad gihapon kadiwa dinhiha Department of Agriculture nga sugad gihapon hiton DTI. So adi pamatian naton na naton naging interview kan Sir Jason Pascual. So ako po Jason Pascual, 40 years old. So ako po usang board of directors hiton Talalora Farmers Agriculture Cooperative. So kami nagtikang bali ang pinaka promero ko din kay nakita ko pag-uli namon didihan pandemic Talalora, so ang mga farmer di reorganized, so waray good baga maupay nga organisasyon. So nakikita ko nga dako nga problemahan mga paraguma. So kung ako usang may experience Pampanga, so pag tindog nagtigang anay kamihan Axel Integrated Farm, so na akon kalugaringon so naguma ako nagutan. So nagtanom kami mga vegetable, mga tarong, since may dako na experience pananom Pampanga, so didi ginduplicate ko iya. So through modernized farming, damo ang mga parag-uma nga kumita nga maupay na ngayon, di rin na kinanglan magdalos kay ginbubutangan naman plastic molds, pinagi ng modernisasyon na nga pag-uma. So tikang hadto ang mga parag-uma damon na curious, nakita nila nga na-income ngayon, may dangan pag-income pag-uma, damon na nagpakian na haamon. So nakita ko nga damo na nag-iinteresan pag-uma, amon na namon pagtikanghan, pag-organisahan Talalora Farmers Agriculture Cooperative 2022. So tikang Pampanga mga year 2016 dito nagtikang kamihan pag-uma. Pero prior Pampanga, hindi pa kasi ako guti ay pa din Talalora, upod-upod na kasi na ako naklula. So nakani kami permia umasalit bali ang pag-uli ko nga diha Talalora, baga medyo na frustrated ako kasi ang guti ay pa ako na kani ako damon nagtatanom o tanon, damon tanom nga tanan maupay. Pag-uli ko baga waray na. So baga 5 okay sige. Titikangan namon ini otro. So, co-op namon kasi majority of the members is coconut farmer, pero may dagihapon mga member namon na may da coconut, may da rice, ngayon may dagihapon vegetable. So, padanglitan akon, may da coconut, may da rice, ngayon may dagihapon namon vegetable. Amo gihapon ang iba namon na mga member. So, ang common na mga crops namon na gintatanom, amo ang tarong, mga okra, ang sitaw, ang mga dahon sibuyas, kung ano an tangkong, kung ano ang mga common nga nababaligya din ni amon or napapalit. Amon gihapon mga member barangay placer, may danira kundol, may danira mga patula nga hinupo. So ang kinaupayan layanan Axel kay nakita namon kay medyo makuri manggod ang pag-travel pagbaligya dito syudad ang amon mga produkto. So Axel Integrated Farm, nagtikang na kami pagproseso ang amon produkto. Kay nakita man namon nga baga nag-oversupply di rin nga tanan nahalin, nadudunot la. For example, nam kasagingan, medyo damo nam saging, damo lang nadudunot. So tikang adto nagunahon na kami pamaagi kung ano ni pagproseso. So amad to nagtikang kami banana chips. Amon mga produkto din ni amon chili garlic, banana chips. Tapos nagkuan nagihapon taro chips, which is angkarlang. So pero kumbaga amon diding termino butig amon ginhihimo nga taro chips. So ngahin yan na nagkamayada na kami mga turmeric juice. So ang mga turmeric na tanom dati nga nadudunot lahan amon mga farmer, ang mga tanglad, ang mga luya nga diri na halin din ni amon, yan na diri na. So naproproseso na ito yan nga tanan. Ang mga fresh produce primary market namon din hiya Talalora. So didit amon may merkado dapit, may da kami da bagaguti ay nga tindahan ada.
Pero itong baga abundant gud ito gin proseso namon. Tapos amo na ito gin dadara na nga diha mga trade fair iton kadiwa, Katbalogan, Tacloban, or even in Manila nakaabot na gihapon kami. So dan una kasi mano-mano lan amon pag uma kay wari pa man kami cultivator. So an half hectare dan una siguro naabot 5 ka adlaw, tapos damo ka labor ang kinahanglan. Ngayon na dako ang gastos. So yan na tungod kay may dana kami cultivator, ang half hectare na himo na lang atungan adlaw. So sugad na kalaksi dan una diri kami nakakagtanom hin mais nga haluag, yan na nakakagtanom na kami. So nga tanan baga nag times 3 times 5 an amon production tungod may na kami cultivator. So number 1 na challenge namon din ya Talalora since nat amon pagtabok baya dagat iton balod. So pag may mga bagyo, habagat, so nakukurean kami pagtabok. So tamon produkto di liwat namon napapasa ngadto sa syudad. So usa namon ito nga dako nga problema. An ikaduha namo na challenges amo gihapon nito tungod an balod an inputs na delayed gihapon tungod kay an transportation diri maupay, plus an dinhi naman internal tungod kay diri pagod sugad kaupay an aton road network, medyo mahalan amon transportation an amon produkto, plus waray pa kami transportation iton amon co-op nga pagtransporthan mga produkto nga di habong to. So yan at amon ginihimo amo ito nga gin process na gula namon at least bisan baga ma-delayed itong delivery diri na maano tungod kay na process naman niya ni shelf life na increase. So diri na gud kami sugad ka nagproblema parehas den una. So diri naman na bungto hinay-hinay baga nagkakalsada naman, nalilipay na kami improvement. So amon ibang member nagkakamay-ada nagihapon mga kalugaringon sa rakyan. So diri na kami nagproblema. Haya na at amon good na nakikita nga problema hit amon mga member, especially ha Barangay Placer. Kay hiragod dito't baga mag-uyato mahiton mga pananom. Kaya na tungod kay naproproseso naman namon it amon mga produkto, di na kami nagproproblema at ira pagpalit it ira it pagtanom. So yan at amon baga medyo modernized farming na amo ito nga usa gihapon na cultivator, mga panlimpyo, mga plastic mulching, iton mga UV plastic, mga greenhouse para ma-amplify it ira production. Kasi kung mapapalaksi, mapapahalo agit ira pananom, so amon liwat maproproseso magiging sustainable. Kaya na diri naman gud kami nagproproblema iton pagbaligya tungod kay adahit kadiwa, nabubuligan kami titaksel, nabubuligan iton marketing. Plus nakokonek pa kami hit mga iba-iba na mga institutional buyer. So yan at usa namon na goal maging sustainable it amon processing. Kurgsing namon na sustainable nga tanan namon na raw material na kinahanglanon pagproseso at amon mga product magtitikang na Talalora. Magtitikang na mga Talalora farmers. Diri na kami magpipinalit ha iba na mga bungto or lugar. So ito hiya dako ito nga bulig, dako ito nga livelihood na income gihapon ha mga farmers. Ngahin difficulties pagbaligya mas madali kay aanin na lang atanan. Parahan mga memrohan mga talpak, number 1 pasensya, pag-ilob ngayon pagka madoroto. So kahit pag umaamo gudlat kinahanglan, maging madoroto la kita, maging pasensyahon man kita. So nga tanan magiging maupay gihapon in the future. Department of Agriculture, number 1, salamat an iyo baga na hibulig amon. Sana maging padayon lagi hapon ang pag-assist talfa kay amo ito usa kay aming 6 class municipalities nga iton amon gudla way of living din ha Talalora is panuma ngahin pandagat.
So waray gud kami din na employohan at amon mga farmers kaurugan nagkakalakat nala tungod kay waray man means of livelihood pag umagudla. So kung masusuportahan pa kami pag mas magiging progressive pa kami tungod kay di na kami nagproblema at amon processed product. So an pag nagudla suportahan pag So amo ato ato naging interview ken Sir Jason Pascual. So hinauton ta na inspire iton aton iba nga mga mag-uuma tungod manggod nga iton usa gihapon na advocacy nga diha Department of Agriculture. Is kinahanglan iton aton mga parag-uma is maging business minded ha. Diri la mag-stop hira during iton mag-produce or production. Iton aton mga tinatawag nga mga raw products or iton aton mga agricultural products. Like for example, ngadto iton aton mga mulupyo nga nagtatanom hin mga kamote is diri lay ni hira mag-stop nga dahiton pagtanom nga sugali gihapon pag-produce. Kundi pwede gihapon naton himuon na magkaada kita hin mga produkto like for example mga chips or ano pa man itong pwede naton mahimo nga produkto coming from that na mga raw materials or an aton mga pananom. Kay mas maupay manggod na may ada naton sarili nga mga produkto. Kay parang mas nadako iton aton income. Dire sugad kon raw materials or raw products iton aton igbebenta ngadto iton mga merkado is mas guruguti iton aton income. Although may ada naton income pero mas maupay gihapon na mas durodako iton income hiton aton mga parag-uma. That's why we are encouraging hiton aton mga parag-uma nga maging business minded inihira. Don't you worry ha. Iton aton mga parag-uma kay nga diha Department of Agriculture is may naton tinatawag nga Agribusiness and Marketing Assistance Division wherein amo ini iton nabulig ngadto hiton aton mga parag-uma nga may ada nira mga produkto gimbubuligan ini naton hira to market their products. Ngan suwad gihapon nga kun yung mga harvested nga mga vegetables products or iton aton mga vegetables or ano pa man nga dahiton aton umhanan is kita gihapon nga diha Agribusiness and Marketing Assistance Division and AMAD naton isira iton nakikipag-connect i-connect iton aton farmers ngadto hiton magiging hiton company na mapalit or nanmimiling hinsugad hini na produkto. Kay may dahini mga listahan nga diha AMAD naton kung ano na mga company ang namimiling hinsugad hini na produkto. So kung may anaman niyo pamakiana in regards iton marketing is pwede ka mo bumisita nga diha amon ha Department of Agriculture Department of Agriculture nga nahimumutan nga diha Kanuraw Hill, Tacloban City. O di ba nabubulol na ako? Balita mga kasangkayan, medyo nabubulol kita hato na part. Balita bisitahan niyo iton amon AMAD or anaton Agribusiness and Marketing Assistance Division para hiton iyo pamakiana in regards itong pag-market or mapakiana kamo kung ano pa itong mabubulig hiton Department of Agriculture itong pagmamarket itong product naton hiton aton mga parag-uma. So na-mention ko naman la iton AMAD. Ang AMAD gihapon is aada iton under haira at aton tinatawag nga Young Farmers Challenge. So kung din extended po, again extended ang aton pagkarawat mga application para hiton pag-api han aton tinatawag nga Young Farmers Challenge Contest para inihiton ada category nga startup category ang mga interesado naton na mga young farmers
is pwede po pa kamo mag-submit ang iyo application para hinian yung mga business proposal. Oo, kay aside gihapon na gina-encourage natin ang natin mga farmers to be business-minded, is karuya gihapon natin ma-encourage ang aton mga younger generation na mag-venture nga niha agriculture. Kay nakikita manggod naton nga kapag kayo na is naton mga farmers is nagtitikalaga. So we need some younger generation para mabuligan naton iton pagkaada naton in food sufficiency ngan so gagihapon han food security. Ngan pinaagi gihapon hini naton mga younger generation is makakapag-come up inihira. Like for example nga diha aton Young Farmers Challenge is may danira mga business proposal na mga innovations na makakabulig ngadto hiton mas mapadali pa itong pag-uma hiton aton mga parag-uma hapag kaya. So amo iton na i-encourage naton ang aton mga young farmers na umapi hini na aton Young Farmers Challenge. Under niya category nga startup. Pwede niyo bisitahon iton amon Facebook page or iton Facebook page iton Young Farmers Challenge Eastern Visayas. So amo po ini iton iya Facebook page, bisitaha po ito niyo, tapos may daniyo nga to i-click na link para hiton pag-submit or pag-fill out hiton application para han mga interesado naton na mga young farmers na umapi hini na contest. So amo adto so na-segue talaga ako, no? So ipadayon kita kang paghatag dito mga interviews. So yakan ko pa man kanina na interview naton ang usang farmer or usang gihapon na exhibitor hiton aton kadiwa na gindudumara an aton Axel integrated farm. So may gihapon naton interview coming from the Municipal Agriculture Office nga dahat Lalora Samar. Kundi ginhatagini or na-interview naton ni Sir James Bukatkat ang OIC MA nga dahat Lalora Samar. So adi pamatian naton iton iya naging interview. Ako ngayon po si James Bani o Bukatkat in designate Mau. An akon mam naabtan la kasi in damo na kasi niran kanan through saad nga mga programs nga nagkaulpot, tapos may dagihapon mga tikang gihapon na province nga na nakikig-coordinate di diamon. Siya pamalayan natam kuan kay actually in aging kakulang ang pundohan LGU in nanginginang lanong gud kami hinbulig nga tong iba-ibang ahensya para matagang mga paraguma din nga apihit asosasyon. Haya na ma'am, anamon gimbubuhat iton anamon bulig-bulig lanay in waray pa man kami ni hatag gud nga mga sugadit funding, waray man kami ito yan kasi hopefully makagbulig na kami in party training LGU mismo ma'am ang makandak ng training kaya na anamon mga trainings nga gingakandak din ni in natap talaga kami nga province or kung may ginahatag nga training ang region in kutublani kami dida nakatagamtama na aton 30 nga mga cocoa farmers didiha Talfak pero may mga api gihapon mga individual farmers ang kanan training han byproducts and cocoa products didan yan na lang August ATI adto nagkandak ng training tapos may daghihapon man didigihapon ha province may ginhatag gihapon niran kanan organic farming mga suwa dito nga mga training ma'am. Actually ma'am baga na nakikita ko itong didihan labi na didi ma'am aton ano sa nga asosasyon nga nagiging baga na cooperar basta in seryoso ba bagat ginhatatagang gudirahin mga kunanot era karuyag in example na lang nato ang kapit bisig ma'am in pagulpot ko din sa opisina bagat diri gud teras in nga bagat nakikig-cooperar ba pero haya na agihan mga interventions nga may ginahatag gyaponan sa nga program bagat
nakikig-cooperate na yan. Ngayon, nakikita ko nga, nagiging active an asosasyon kung gintatagan mo gudirahin project, bagat gintatagan mo, so diyan nagatagan sa han poultry, and kan para irakuan dito. Bagat nagiging active lo gudira. Oh, siguro ma'am, agit irakuan, active kasi tira, anira president, bagat nagpapanhirar rayon na tira pero lupig gud nira tanan din hitanan yung mga aso kay aniran ni abot na ngantong era products ba ni abot na ta Manila diro dilain lang ang makuan ngayon anira president bagat na anito bagat hadto bahit ditaas kay naingangat diha tigrayo lupig pa nga ni kayo may naingangat to gud diha mga trainings nga para pagpadako gyapon na niya cooperative. Anamon la kun naaruhiran bulig or kwan kun ano la nakikigtap nga duhit province kun din la kun naaruhiran para letter nga kinanglanon tikang din ni opisina asyalaan ito namon nabubulig ngayon bugat nagtatarotap man lalawat kami kung ano tera programs ngayon kupan natap man lalawat kami era kasagaran gud talaga din niamon mga farmers din kulang gud talaga in training siguro it mga sunod nga mga panahon hopefully ay agihiton makagkandak kami din para gihapon pag-elevate bagihapon na nera learnings bagihapon para makabulig gihapon heran era kuan anira asok awan era ko. So amo ato ang naging interview naton from our Municipal Agriculture Office nga to Talalura, Samar, pinaagi kan Sir James Bukatkat. So, manggod yakan ko pa man na start talaga iton pagbulig naton nga daha aton mga parag-uma nga dahiton aton munisipyo or nga daha aton LGU. Wherein dako manggod iton aton pasasalamat na nga daha aton mga LGUs and aton mga Municipal Agriculture Office, although buti ay iton era budget or fund para nga to hiton aton na mga farmers nagtatalinguha inihira na mabuligan naton iton aton mga farmers. Kay diri manggudlaan iton pagkaadahin ton mga projects kundi importante gihapon na iton aton mga farmers is well equipped hiton knowledge hiton pagtatanom gihapon. So nga daha aton mga Municipal Agriculture Office is nila pwede kita makapag araw yung bulig in regards nito mga trainings, mga pamakiana, pagtatanom, pwede mabuligan ang aton Municipal Agriculture Office at aton ngadtong mga farmers. Ngadto iton aton mga LGU. Saglit diri po kamo kinahanglan mahulog na kung magbe-venture kamo kay iton iba kasi naton na mga like for example iton diri pagod farmers na karuyag mag-farm is nababaraka tungod manggod na waray niya kay babruan iton pagtatanom. So pwede ka mo dumaog nga iton aton mga Municipal Agriculture Office para magpakiana or magpakandak in training tutdoan ka mo hiton mga training in regards hiton aton mga pagtatanom hiton aton mga like for example humay or hiton aton mga utanon or ano pa man na mga crops naton nga da na pwedeng matanom or suitable na itanom nga da hiton iyo tuna. So amo ato mga kasakayan and aton pirang nga mga interviews coming from ngadto Talalura, Samar. So inaton tano na encourage kamo iton aton mga farmers kay iton aton manggod pagyayakan po na in regards kan Sir Jason Pascual is nayakan manggod hiya na iton iya mga ginhimo kasi ng mga produkto is aside na may niya mga produced products gihapon or ang mga gintatanom niya is nakuha gihapon inihiya ha iba nga mga farmers wherein api manggod inihiyan asan na cooperative nga da Talalura ang Talalura Agriculture Cooperative naton is dida pinabubuligan gihapon niya ang aton iba nga mga farmers by buying their products like for example ang mga farmers naton na nagtatanom hin mga taro or hiton mga mga banana kay Sir Jason yung manggod is naghimog gihapon yung mga produkto hin mga chips so dida nabubuligan naton iton aton mga farmers. So
iton gin-encourage gihapon niya nga diri la inihiram magstay ha pag-produce hiton or pagtatanong kundi gihapon isipon nira na mag-produce sira hin mga produkto kay mas dako manggod iton income kung may mga produkto hira na mga sugad hini na pwede nira ma-display during nga dihiton aton mga kadiwa. So, yun po, mga kasangkayan na natin naging interview. So, para gihapon na mga napakianan natin ng mga farmers in regards ito aton topic na RSBSA or naton RSBSA kaniya kuan na amon opisina. Pwede niyo bisitahon iton amon opisina bilngalan niyo an aton RSPSA office. So, or di nala kung direct po kamo makakadiha amon opisina is pwede gihapon niyo i-message iton era Facebook page na RSBSA Eastern Visayas. So, may na kasi mga pamakiana hiton aton mga parang kay put kay daw inihira diri nakakatagamtam hiton mga hinabang like for example han aton rice farmers financial assistance yan so gihapon han iba kay nakatagamtam ako hin binhi pero binhingan abono pero nga dihan financial assistance is waray ako makatagamtam. So kung may na niyo po clarification or karuyag niyo yung clarification in regards ito na issue is pwede po niyo i-message ang aton Facebook page nga RSBSA Eastern Visayas. So, amula po ato natin mga pipira nga announcements coming from Department of Agriculture. So, again, please follow and like po ito namon Facebook page nga Department of Agriculture Eastern Visayas para maging updated kamo ito namon mga gimbubuhat nga mga activities or ito mga interventions kung ano pa man ito mga interventions coming from Department of Agriculture. So, again, this is Elizabeth Hugo. Damo nga salamat. Ngan maupay nga aga haaton na tanan. Tagapay nyo sa masaganang kinabukasan sa agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 5. Yes, damo nga salamat Miss Elizabeth Hugo. Aton kasugbong tikang sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 san paghatag san komprehensibo nga update san mga aktibidad sa DA nga naadton iya pakighimangarawa no sa aton mga parag-uma sa aton parag-uma didto sa Talalora nga sa Municipal Agriculturist o Municipal Agriculture Office nga personahe didto sa Talalora. So kaupay mga ka-agri nga aton mahibaruan mismo sa aton parag-uma nga mismo sa Municipal Agriculture Office sa Talalora an ira mga eksperyensya kung panano sila mabubuligan panano ang gobyerno makakahatag sa mga programa sa era ira mga kakurian nga ginatubang sugad nala sa natong kakulangan ko sa training sa aton mga parag-uma dito sa Talalora. Ngan syempre kung panano liwat sira nagpapadayon nga magin manilang puson apisar sa mga kakurian nga era ginatubang. And so hats off para sa aton mga kasugbong dito sa Talalora ngan sa aton mga parag-uma dito sa Talalora. Aton oras 51 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos san pipira nga mga pahinumdom. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan.
Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Aton oras, 54 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa Usapang Agrikultura. Dinila sa 882 kHz sa DYOG Radio Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana mga kaagri, kumusta naman naton ang kamutangan sa naton panahon? Radyo Pilipinas Weather. Para sa naton weather update, adi an press briefing may tungod sa Tropical Depression warning. Mga kaupod naton, anaton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Miss Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update, pati na rin tropical cyclone update para dito sa binabantayan nating bagyong Siwaning for Tuesday, August 19, 2025. So itong Siwaning ay huling namataan sa laing 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin naman ito sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pabugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal na possible dito sa ating bansa. Wala rin tayong nakikita na enhancement ng southwest monsoon at patuloy naman itong lalayo ng bansa natin or ng Philippine Area of Responsibility at possible na paglabas niya ay mamayang umaga. Sa ngayon, yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung weather system natin na magdadala na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin. Meron din tayong binabantayan na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa ang chance niya na maging ganap na isang bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Nakikita din po natin yung forecast track po nito, possible po lumapit ito dito sa may Northern Luzon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan lalo na po dito sa eastern section ng Luzon. Pero sa ngayon po, mataas pa rin po ang uncertainty dito sa ating low pressure area, kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa.
Para dito sa magiging track ni Waning, patuloy po yung direction po niya palabas ng ating Philippine Area of Responsibility, at kung nakikita din natin, patuloy siyang magiging isang ganap na tropical depression habang palabas ng ating PAR. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit mag-intensify po ito, wala naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa Mimaropa, dulot ito ng easterlies. Pero para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius. Inaasahan natin dito pa rin sa Palawan, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan, dulot pa rin ito ng easterlies. Pero para dito sa Kalayaan Islands, dahil wala rin tayong southwest monsoon na possible na makapekto sa kanila, magiging maaliwalas ang kanilang panahon at asahan lang natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Cebu, 26 to 29 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:43 AM at ang sunset mamaya ay 6:17 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Damo nga salamat mi si Chanel Dominguez aton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral. Ngan nga da, mga kaagri, nagtatapos ano sa naliwat nga mahinungdanon nga episode sa aton programa Usapang Agrikultura. Damo nga salamat sa mga naghilingan na mati sa aton, sa mga nagsusuporta sa aton kada episode sa aton programa. Ngan salamat liwat sa aton nakaupod sa Master Control, Sarah Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan mga kaagri, permi naton hinumduman nga naton mga parag-uma og mga risda, seraan backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako Troyni si Suzette Pretencio. Aton oras, punto alas 6 san aga. Updi kami niyo otro buwas nga adlaw sa pares nga oras yun sa pares nga estasyon para sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.